Alright, so this morning po, okay, buksan po natin ang ating mga Bibles. Amen. Pero 1 Corinthians 15, 57 and 58, nandiyan na po bang lahat? Amen. Amen. So basahin po natin sabay-sabay. Ready, begin. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito pinagkaloob sa amin. Thank you so much for the privilege, Panginoon, that we can study and ponder upon your words this morning. Guide us, O Father, and be with us this morning. Ikaw nga po ang siyang manguna sa aming kalagatan. And hide me behind thy cross, Panginoon. Empower me, Lord, tanggalin niyo po ang lahat ng pagkakasala sa aming mga puso so that we can hear, Panginoon, your message this morning. We love you so much and we give back all of the glory and honor and praise in Christ's most precious name. Amen. Yung verse na po yan ang ating pinaka-topic verse this morning. And gusto ko po mag-focus tayo sa 1 Corinthians 15:57. Anong sabi dun sa 1 Corinthians 15:57? Sabi dyan, but thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Let's focus on this verse first. Amen. I want to entitle this message this morning, Victory is yours if you want it. Amen. Sa Tagalog dyan, ang katagumpayan ay nasa sayo kung nanaisin mo. Amen. So, victory is yours if you want it. Ang katagumpayan ay para sayo kung gusto mo, kung nanaisin mo, at kung i-desire mo. Amen? Amen po ba? Amen. The life here in earth is full of challenges and obstacles. Amen? Do you agree with me? Yes. If you are a child of God, you know that we are engaged in a battle, daily battle. Amen? Kung ikaw ay isang anak ng ating Panginoon, marami kang pinagdadaan ng mga battles and trials sa iyong buhay. Amen po ba? The highest value in life must be fought for and won. Sabi nga sa nabasa ko, the highest value in life must be fought for and won. Mas maganda na ikaw nag-aaral ka lang, may mga estudyante tayo dito, si Russell, amen, na nakatapos ka ng pag-aaral mo dahil sa pinaghirapan mo ito. Amen. Mas maganda na na-promote ka sa iyong trabaho nang wala kang inapakan, pero nagpursige ka. Amen po ba? Sabi dyan, hindi yung pumasa ka ng exam dahil nangopya ka para kang giraffe. Diba? Nangopya ka, diba? Siguro kayo at some point of time, nangopya din kayo. Hindi ako naniniwala na hindi kayo nangopya. Kasi ako, nangopya rin ako. No? Tanungin nyo kami ni Joab, nagkakopyahan kami. Paras kayo magkaklase niyan. Alright? Kidding aside, but tawag ito, sabi dyan, the highest value in life must be fought for and won. Amen? Men tried his all best to achieve freedom, victory, and comfort by themselves, but they find themselves empty-handed and defeated. Amen? But in 1 Corinthians 15:57, mas makikita nyo dyan, sinabi dyan that He giveth us the victory. In Romans 8:37, makikita natin dyan that we are more than conquerors. Nabasa nyo na ba yung verse na yun? Amen? That we are more than conquerors. Sabi lang sa Bible. In Philippians 4:13, a very familiar verse, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? These verses expresses the truth that in God there is victory. Amen? In Jesus Christ, there are no victims but victors. Amen po ba? Kay Kristo daw, walang mga biktima. Amen? Hindi na tayo biktima ng kasalanan. Amen? Pero kay Kristo, tayo ay mga victors na. Amen? Victorious na po tayo. Amen po ba? Not because of us, but because of Him. Amen? Lahat ng na kay Kristo ay tunay na matagumpay na. Amen po ba? Amen. Para mahina. Amen. Amen. This reminds us that as a child of God, it is your choice if you want to live in a life of victory or life in a life of defeat or misery. Amen. Choice mo po yan bilang isang anak ng ating Panginoon. Walang ibang maglulugmok sa sarili mo kundi ikaw din lamang. Amen. Kung gusto mong malugmok, kung gusto mong maging talunan, walang gagawa nun kundi ikaw lang din lamang. Amen po ba? I don't know what battles you are facing right now, but let me tell you that victory is yours if you will want it.
Amen po ba? Kung nanaisin mo ang victory, mapapasayo ang victory. It is my desire, nawa ng after ng service natin today, the Lord will challenge our hearts and our minds. Amen. And every one of us ay magkaroon ng tunay na pagpapasya sa ano ang gusto niya sa kanyang buhay. Ayaw ko na sa buhay na miserable. Minsan sinasabi natin yan, ayaw ko na sa buhay na miserable. Ayaw ko na sa buhay na talunan. Ayaw ko na sa buhay na walang direksyon at walang saysay. Well, nasa iyo yung pagpapasya. Amen po ba? Today, we'll learn 3 things and I want to share it to you. Number 1, victory is a promise. Amen. Ang katagumpayan daw ay promise ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi diyan sa verse natin, through our Lord Jesus Christ. It is a promise to everyone, especially if you are a child of God. Amen po ba? Kung ikaw ay anak na ng Panginoon, tinanggap mo ang ating Panginoon, may kaugnayan ka sa ating Panginoon, then sabi diyan, it is a promise. Amen? Amen? Not just for pastors or preachers, but for every one of us. Papaano ka man dyan, kahit anong ginagawa mo dyan, ikaw man ay tagahugas ng plato, ikaw man ay tagalinis ng flooring, floor manager, tawag doon, di ba? Di ba? Floor manager, na-promote ka na as floor manager. Ito, kung ano man ang ginagawa mo, alright, it's all for us bilang isang anak ng ating Panginoon. Minsan, pag may sinabi kang negatibo, ang sagot yun sa'yo negatibo, na-try nyo na ba yun? Sasabihin sa'yo, ayaw mo. Di ba? Pag tinanong ka, ayaw mo, sasagutin mo rin, ayaw ko. Di ba? O sasabihin dyan sa'yo, minsan, kakain dito? Yes, hindi ako kakain dyan. Di ba? Pero pag sinabihan mo yung, sabi mo na, kain ka dito ha, sige, kakain yan eh. Amen? Gusto mo? Gusto ko, di ba? Pero pag negative yung sinabi natin, negative din yung reply sa atin. Amen? Alright? Pero dito makikita nyo sa verse natin, very positive si Apostle Paul. Yung katagumpayan ay nasa sa atin. Amen? Pero sa verse natin, napaka-positive ni Apostle Paul. Nagpapasalamat daw siya sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat, tinagalog ko na, binigyan siya ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? There is a word about winning. Amen? Alright? Ulit-ulit ko pong sinasabi so that mailagay sa ating isipan at sa puso natin that there is a word of winning and this is a promise of God to you. Amen. Ulit-ulit nating sinasabi that victory is a promise of God. Amen. Hindi yan ipapromise pa lamang. Alright? Hindi yan tawag dito hinuhula pa lamang. No. Yan ay prinamise ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi diyan, in Romans 6:4, there is a word of winning over sin. Makikita nyo sa Romans 6:4. Amen? Sabi diyan, hindi dapat naghahari ang kasalanan sa mga buhay natin. Tanong, lubusan mo na ba ang tinalikuran ang mga nakaraan at mga nakaugalian mo? Amen? Romans 6:4, basahin natin. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. May bago na ang buhay natin. Amen. May victory na sa buhay natin. Bakit? Dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon ng kasalanan. And dahil nung tinanggap mo ang ating Panginoon sa iyong puso bilang iyong Panginoon at sa tagapagligtas, ikaw ay victorious na. Amen? Then therefore, yung mga dati nating gawa at mga dati nating kaugalian ay dapat wala na po iyon. Amen po ba? Tawag dito, lubusan mo na dapat tinalikuran ng mga nakaraan mo. Amen? Ang mga nakaugalian mo. Ano ba yung mga nakaugalian mo? Baka hanggang ngayon, marami pa rin sa atin dito ang tawag ito, andun pa rin sa kinaugalian niya. Kayo. Alam niyo ba yung kayo? Tabi-tabi. Nagbuhos ka ng mainit doon sa ano. Kayo. Tabi-tabi po. Di ba? Nagbuhos ka ng mainit sa kusina. Mga nakagisnan natin sa ating mga lumang relihiyon. Amen po ba? Kayo, pag umuwi sa Pilipinas, tawag ito, may mga nakikipiesta pa sa inyo eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng fiesta? Ito ay sinasampan nila yung patron nila. Tama po ba? Patron de Santo Niño, pati nga si Carlo Yulos, gusto na nila maging patron yata dahil nanalo ng 2 gold Olympic. Papagawan na raw siya ng holiday, Carlos Yulo Day. So, tingnan nyo sa di ba? Yun yung mga nakaugalian natin, mga lumang paniniwala mo. Amen? Mga lumang kaugalian mo.
Amen? Mga lumang paniniwala mo. Tawag ito, baka ngayon may mga takot pa sa dilim dyan. Hanggang ngayon, kinakatakutan ka, matanggalin mo na yan. Amen? Because you're already victorious. Amen? In 2 Peter 1:4, amen, binigyan niya tayo ng divine nature. Amen po ba? Ano ba yung, meron kasing dalawang nature tayo eh. Meron tayo kanina, binasa natin, yung Adamic nature natin, is kasi nagkakasala pa tayo, amen? Pero meron din tayong divine nature. Amen? Ano sabi niya sa 2 Peter 1:4? Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. Ano yan? Through lust. Amen? Kaya nga ang tunay na Kristiyano, hindi niya pipiliin na magkasala. May divine nature tayo eh. Amen? Meron tayong Adamic nature. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi niya pipiliin na magkasala. Hindi niya pipiliin na lumayo sa Panginoon. Amen? Hindi niya iisipin na mag-backslid siya o hindi niya iisipin na ayoko nang mag-church kasi ganito naman sa simbahan namin eh, ganito naman sa church. Hindi iisipin ng isang tunay na Kristiyano yan. Amen? Mangmang ang Kristiyano na alam niya na ang tama pero hindi niya ginawa. Lalo't higit alam niya ng mali, ginawa pa niya. Amen po ba? Merong kwento, sabi ng isang pastor sa Pilipinas, paano mo daw malalaman sa isang sabungan, paano malaman ang mangmang sa isang sabungan? Kasi daw, yung dala niyang panabong ay pato. Diba? Oo nga naman. Pag ang dala mong panabong ay pato, tapos yung sa kanya Texas, talaga naman talo. Pero sabi nila doon, meron pa daw may mas mangmang. Alam niyo kung sino? Yung tumaya sa pato. Diba? Yun ang mas mangmang doon. Diba? Alam niya na nga matatalo yung pato, tumaya pa siya. Alright? Sana wag tayong maging ganon mga Kristiyano. Amen. Alam na nga nating mali. Amen. We still tolerate it. Amen. That's right. Amen po ba? Una ngang mali, ginawa mo pa rin. At alam niya na yung tama, pero hindi niya ginawa. Amen po ba? So, nawa yung divine nature ng ating Panginoon. Since we are already victorious, yung divine nature nawa ng ating Panginoon, yung maghari sa atin. Amen. Tanggap mo na bang Panginoon sa puso mo? Amen. May relasyon ka na ba sa Panginoon? Then dapat nag-shine yan at dapat nakikita yan sa mga buhay natin. Nandyan ang discourse kay Apostle Paul sa kabila ng kaguluhan na nangyari sa mga Corinthian believer. Because pag binasa niyo po yan, it is about for the Corinthian believer. Nagkakagulo sila. Amen? But sinabi niya ang mga salitang, thanks be to God who has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Meron pong katagumpayan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? There is victory through our Lord Jesus Christ. Amen? That's number 1.